Gandang umaga po sa ating lahat. Pastor John Panes po ng Hope of Christ Bible Baptist Church dito po sa Imo, sa Kawit. At ngayon po umaga, bibili ko po para sa iyong lingkod na makapagbahagi po ng salita ng Panginoon. At ating pong tunghayan ang banal na kasulatan, Hebrews 12, verse 1 hanggang verse number 2. Sabi ng Biblia, wherefore, seeing we are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and it set down at the right hand of the throne of God. Tayo po'y sandaling manalangin. Dakila namin yung Diyos, makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa pribileyo makapagbahagi ng iyong salita. At dalangin ko po ang iyong ng pasensya at kumilos po kayo sa aming buhay ngayong umaga. And I just want to be a blessing sa bawat isa na makakapakinig po ng iyong salita. In Jesus' most precious name I pray. Amen. Okay, so magandang umagang muli. So ang ating pong mensahe ay pinagatan pong let us set aside the hindrance. Okay? The hindrances. Okay? So atin pong iset aside o isang tabi ang mga hindrances, yung mga hadlang dahil sa ating pagdilingkod sa Panginoon. So tayo po ay hinalintulad sa isang manlalaro o isang atleta na inilagay tayo ng Panginoon sa isang racetrack. Ano po? At ang racetrack na kung saan tayo inilagay ng Panginoon, it is a long racetrack. Hindi po ito 100-meter dash. At andun po yung mga nauna ng mga Kristiyano at mga lingkod ng Panginoon na mga nauna na sa atin sa langit. At sila po ay nagbabantay. They are watching us, what we are doing, and they are expecting us that we are going to finish the race until we reach the finish line. Now, so, in running the race, what are we going to do para hindi tayo mahirapan sa pagtakbo? Hindi ko tayo mahadlangan. So, meron tayong mga bagay na dapat gawin and set aside the hindrances. So, number one, na nakita ko po dito po sa talatang ito natin binasa. So, set aside every weight. Number one, set aside every weight. So, itabil muna natin ang bawat pabigat. Parang sa isang manlalaro at sa isang mananakbo, makikita nyo ang kanilang mga damit sa kanilang pagtakbo ay hindi makakapal. At hindi rin po sila nagbibit-bit ng kahit ano. Para sa kanilang pagtakbo, wala silang alalahanin at sila'y komportable sa pagtakbo para sila po ay makatakbo ng maayos hanggang sa makarating doon sa finish line. So, ina-avoid po yung mga pabigat at hindi kailangan sa pagtakbo. Sa pagiging Kristiyano po, dapat alisin yung mga bagay na hindi needed or mga unnecessary thing sa ating paglilingkod sa Panginoon na magsisilbing pabigat sa ating paglilingkod sa Panginoon. Dahil kung tayo po ay may mga kabigatan, andyan yung problema, andyan po yung mga pangailangan. So, lahat ng mga burdens, trials, up and downs. So, kung yun ang ating iisipin at yun ang ating pagbibigyang pansin, habang tayo naglilingkod sa Panginoon, hindi mo tayo makakapagpatuloy. Bakit? Kasi ma-occupy yung mind natin, pati yung ating sarili, doon sa pagbigay ng oras at panahon para ng bigyang pansin ang mga problema ito sa dami. So, kaya para tayo po ay makapagpatuloy, so i-let go muna natin to. I-set aside natin at mag-focus tayo sa Panginoon. Okay? So, yun po yung ating gawin ay ang mag-focus sa Panginoon. Number 2, not only set aside every weight, but also let us set aside every sin. So, ang bawat kasalanan na po pwedeng magpatigil sa atin o magpahina sa atin sa ating paglilingkod sa Panginoon, alisin natin, iwasan natin. So kaya ang Kristiyano ay dapat meron po siyang precaution na gagawin na hindi siya yung takbo lang takbo. Hindi lang siya yung gawa lang ng gawa. So bago niya gawin,
bago niya planuhin, pag-isipan niya munang mabuti. Dapat niyang pag-aralan, dapat niyang ipanalangin, and always ask for God's wisdom in order for us to have a good plan that we never be regrets. Ano po? Sa ating paglilingkod sa Panginoon. At sa ating pagtakbo, maayos tayo. Amen? Kasi yung kasalanan ay nagsisilbing hadlang yan para tayo ay panghinain at hindi tayo magtagumpay sa ating pagtatakbo. Amen? So kaya I encourage you, every Christian should do this. Amen? Na iwasan ang bawat kasalanan. Iwasan ito. So, ngayon, paano tayo maiwasan? So, let us identify kung ano ba yung kasalanan na pwede pong magpahina sa atin. Ano po? So, iwasan yung tukso. Kung ikaw ay mahina sa mahina ka sa barkada, so iwasan mo yung barkada. Kung mahina ka sa tukso, especially pagdating sa ibang mga bagay na alam mong kahinaan mo, so huwag kang laan doon ng oras at panahon pagkos iiwasan natin. Dahil alam po natin na doon tayo pwedeng mabumagsak at doon tayo pwedeng magkamali at yung ating paglilingkod sa Panginoon ay mabahiran at tayo po ay hindi makapagpatuloy sa ating paglilingkod sa Panginoon. So, let us set aside every sin that so easily beset us. Amen? So, yun lamang po mga kapatid. So, I'll give you two things that we are going to do in running the race and set aside hindrances. Amen? So, marami man ito pero we don't have much time para talakayin po ito. So, I'll give you two things. So, yun po yun. So, let us set aside everything. Let us set aside everything that so easily besetting us. So, magandang umaga po. So, thank you very much. God bless po.